Good morning. May napansin ako kagabi sa motor at katas na yung right front fork shock niya. Papalit tayo ng oil seal. At ito yung ating ipapalit na oil seal. Pares siya, nabili ko online. Ang code. So, babaklasin muna natin tong mukha na yan para ma-access natin tong tornilyo nitong fork shock. Natanggal na natin yung windshield using Phillips screwdriver. Alisin naman natin itong side mirror bracket using 5mm na Allen wrench. Baklas na yung front. Ang kailangan natin ngayon matanggal is itong side na to tsaka ito 10mm na T-wrench ang gamit ko. Yan, pag accessible na both sides. Next naman yung tatanggalin natin tong front tire at saka tong fender. Ang tools na gagamitin natin ay socket wrench using 17mm at saka itong 22mm. Huwag nyo nga palang kalimutang maglagay ng support dito sa mismong parang bangka nya. Kasi pag tinanggal na tong gulong, wala na support dito sa harap, kaya kailangan natin ito. Dito sa left side, mapapansin nyo itong sensor. Babaklasin ko muna to bago alisin yung gulong dahil delikado to pagka hinugot kasi yung gulong. Possible na tumama yung pinaka-sensor dito at mabasag, madamage. Mas malaking problema yon. Pag tanggal na yung front tire, ang kailangan naman nating i-dismantle is itong front caliper. Ito yung aking tools, yung hindi ko alam tawag dito, basta star ang ano yung dulo eh. Dalawang bolt yan. Next naman itong bolt ng T-post. Ang pambakalas dito is socket wrench din, 14mm to. Tapos dito sa taas 6mm na Allen wrench. Pag natanggal na itong mga bolt at kung sakaling hindi pa bumibigay itong inner tube o ayaw pong mahugot, may gap dito sa T-post at saka doon sa taas. Sasakan nyo lang ng flathead na screwdriver. Tapos medyo pukpok lang ng konti para mag-open ulit itong gap para bumaba na siya.
na-dismantle na natin. Linis muna ng soap and water. So ito na yung tube. Alisin natin tong rubber sa ibabaw. Ito medyo mahirap pihitin to. So ilalagay natin ulit doon sa T-post, tsaka natin pipihitin ng 1/2 na pamihit natin na socket. Naipasok ko na dito sa T-post ulit, tapos pipihitin natin to using itong pamihit ng socket wrench. 1/2 natin yata, o 12mm yata ito. Pasok lang natin doon sa loob. Tapos medyo luluwagan natin. Pag maluwag na itong bolt na to, ang tuluyan lang natin ibuksan. Ingatan nyo dahil ito ay may spring, may igkas yan. Sumingaw na yung fork oil. Handa natin pihitin. Hawakan maigi yung bolt sa ibabaw. Yun. Tapos sa isang container, tapon lang natin yung lumang oil. Gutin natin yung laman, itong inner tube. Washer. Itong spring. Pump lang natin taas baba yan, para lumabas pa yung ibang excess na nasa loob. Pag na-drain na lahat ng lumang oil o lumang fork oil, ito na siya. Gagawin ngayon natin, meron nga palang ginawa dito special tools na T-wrench na merong 12mm bolt sa dulo. Dahil kailangan din natin ng 8mm na Allen wrench. Dahil itong toolings na to, yung tools na ginawa ko, ipapasok natin dito sa loob ng inner tube. Pain lang natin yung bolt. Yan na. So pipihit na natin yan. Tapos saksak natin sa dulo tong 8mm na Allen. Higyan lang natin ang kontra dito sa dulo. Higyan lang natin dito sa table. Natin siya pipihitin. Huwag na. May bolt, may washer din itong kasama. Sila magka-partner. Pag naalis na natin yung bolt, kailangan natin ng flathead na screwdriver na maliit para masungkit natin tong dust seal. Dust seal na alis na. Bali guys, ito ang dust seal. Ang talagang kailangan ang palitin dito is yung oil seal yung andito pa sa loob. Pero kung pwede rin sabay na palitan ito at saka itong oil seal. Next naman ay access natin ngayon itong parang G-lock pero square siya. Sungkitin lang natin, hanapin lang natin yung ending.
Maitaas na natin siya. Ayan. Ito yung itsura ng lock niya. Tapos medyo bitayin lang natin upward para umahon itong oil seal. Ayan na. Linisin lang natin yung mga baklas na parts. Linisin natin itong oil seal. So pag malinis na, assemble na tayo. Itong parang racket na to, ito yan sa loob. Tulak lang natin. Lumabas sa kabila. Itong parang imbudo na to dito yan. Ito ang nasa baba. Itong malapad. Balik lang natin sa outer tube. Kasi itong bolt na merong 8mm na Allen wrench siya pamihit. Yan ating special tools sa loob. Nahigpitan lang natin sa loob ulit. Na-shoot na natin yan. Lagay na natin itong metal washer. Pasok mo dyan. Itong bagong oil seal. Shoot natin dyan. Gamitin natin pandiin itong luma. Rubber mallet. Pag naiupo na yung bagong oil seal, lagyan naman natin itong lock. Simula sa taas, baba. Yan na, nag-lock na. Tapos iupo natin itong dust seal sa ibabaw, di magdadaan natin dyan. Sabihin lang natin rubber mallet ulit, paikutin lang. Yan yung fork oil, meron ako dito Petron na motorcycle fork oil, 200 ml to. Nalagay natin lahat. Pag nailagay na lahat, i-pump lang natin ng mga ilang beses para mawala lang yung bubbles o air pocket. Sa spring, hindi kayo maliligaw. Itong masinsin na ikot ng spring na to, ito yung unang issue. Papasok natin sa inner tube. Sunod, itong washer. Lalagay natin ito spacer. Tapos itong takip. Gamit ang palad, ikot lang natin. Inyo lang yung thread. Yan. Tapos ito ulit socket wrench na pamihit. Pwede rin to. Okay na. At ito nga, naiupo ko na ulit yung bagong palit na oil seal na
front shock ng ating X-Max. Tapos babalik ko lang the rest ng aking binaklas. It's good to go na ulit. After 3 days ko na ginagamit tong motor, check natin. Ito yung huling may katas eh. Ito yun na. Sa kabila. Okay na. Let's ride.